Blessed Sunday sa inyong lahat mga kababayan ko, mga kaibigan ko dito po sa Malaysia, especially dito sa Sabah is Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu, dyan po sa Pilipinas, and mga kababayan ko po dyan sa mga ibang-ibang parte sa mundo, mga OFWs, no? Overseas Filipino Workers, at saka ang mga senior citizens, and yun po din, huwag natin kalimutan, yun mga may sakit po. Hope you will recover soon, no? Kung may mga sakit kayo. And today, March 23 na po, Sunday na Sunday, huwag natin kalimutan ang mga religious obligation natin para sa mga, sabihin natin, itong mga brothers and sisters natin embracing the Roman Catholic faith as well as ang mga Kristiyano. And let us not forget also to give our sabihin natin na assistance to make this fasting month sa mga kapatid natin who are embracing the Islamic faith po, dahil they are still continuing ang 30 days Ramadan po asa nila po, no? And that will be until siguro end of the month, and maybe on April. Hindi ito confirm, no? April 1st or April 2nd, baka mag-celebrate na sila po yon Hari Raya Idul Fitri. And ang mga Kristiyano din, we are still doing our fasting, 40 days fasting, Lent season ngayon po. And let us make, both Christian and Muslims, let us make this month of March and April as a very solemn fasting month to all of us. Okay, today may mga issues tayo po I will be discussing, and I'll be sharing with you some footages regarding ang issue ni Tatay Digong dyan po sa ICC. And we will also talk about ang issue ni Senator Amy Marcos po, no? Because her brother, si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, during the political rally nila dyan po sa Cavite, if I'm not mistaken, yesterday, her name was not mentioned. Ano bang ibig sabihin yan? At saka we will be touching also on some mensahe or comments ni very popular commentator, media commentator po, si Ted Filon dyan po sa Manila, together with his partner sa programa nila po ni Ted Filon, si DJ Shasha. And finally, we'll be talking about some issues regarding po sa Zamboanga, especially ang realization of the new Zamboanga International Airport. So hindi na tayo magtagal, let's start with our program, and nandito po. To start with our program, narinig ko po na mayroon ngayon ang may motorcade po dyan sa Quezon City ngayon po, sagip party list who are doing ang motorcade dyan po sa Quezon City. And I managed to get some or a footage regarding ng motorcade ng grupo ni Congressman Dante Marcoleta po, no? And nag-start na sila po. At this time, I think they already start ang motorcade dyan sa Quezon City, dyan po sa Pilipinas, o dyan po sa Maynila. And let me share with you first itong footage po. So at least you will have the idea. Nandito po ang footage. Sa mga nakaraang araw ay tayo, no? Bataan, nagsambalis tayo, no? Ngayon, balik to Quezon City po tayo, mga kababayan po natin. Anong oras po kayo? Ngayon po magsisimula na po tayo. Nandito lang po tayo sa harap ng Ever Commonwealth, Ever Codesco, no? Dito po magsisimula yung ating karapan. At ito po ay inorganisa at pinangunahan ng Sagip Party List
Okay, yan po. Ongoing yan po ang motorcade ng Sagiba Party List, which is headed by no other than ang aspirant na to be a senator come May 12, no? May 12 itong taon po ang midterm election natin po, and I'm referring to Congressman si Dante Marcoleta po. Ang daming tao po according to the mga vloggers dyan po sa social media ay so ang mga footages nila po, ang dami ang mga tao po. This is a motorcade to promote si Dante Marcoleta or Congressman Dante Marcoleta, and at the same time to show to the world or show to the Filipino communities that they are supporting ang political struggle, ang mga aspirations and objectives of the Duterte leadership. And of course, tungkol din ito po sa custody of the ICC, si Tatay Digong dyan po sa Netherlands. Okay, talking about rallies po, I also want to share with you po, no? Dito sa programa natin, ang rally carried out dyan po sa Frankfurt, Germany, no? In support to Tatay Digong po, no? In support to Tatay Digong. And sino nandoon? And nandito po, kung sino nandoon sa rally sa Germany, Frankfurt po. And I'm referring to no other than ang senator natin, number 1 senator dyan po sa Pilipinas, si Senator Ruben Padilla po. No? I will share with you itong footage, although it's brief lang po, but at least you will have an idea regarding itong gathering, political, or not, it's not a political gathering, it's a peaceful and a prayer gathering siguro po. Ng mga supporters ni Tatay Digong po dyan sa Germany po, no? And yun na nga, during the gathering, may kunting statement made by Senator Padilla wherein he said dapat na po masking kunting respeto na lang, no, sa matanda. If you don't want to give respect to Tatay Digong, siguro give him the respect dahil matanda na po si Tatay Digong, and he will be celebrating his birthday on March 28. Malapit na po, next week na ito po. And I suppose, and everybody are expecting that there will be a ceremony para kay sa birthday ni Tatay Digong on March 28, not only in the Philippines but elsewhere abroad, no? And nandito na po, let's not talk too much. Nandito na po ang footage ng gathering dyan po sa Germany. And of course, nandyan po si number 1 Senator Ruben Padilla. All done, ha? Alright. Sandali. Okay, isa na ang volume na. Ang audio niya. I-full screen tayo po. Wala mang audio. Let's see. Hold on, let me check again para klaro mas disente. Hold on. Nandito po. Hold on. Sandali, ha? Alright. Medyo may technical problem tayo dito. Bakit ito, ha? Bakit ito? Okay, yun po, sa Germany ito. And, sa Germany ito po. Sandali, ha? Start tayo ulit. Okay. Start tayo ulit. Nandito po. Bigla-bigla po ang nangyari sa ating dating Pangulo. Hindi naman po may pagkakailangan, mapapanood nyo naman po sa marami. Makikita nyo sa social media. Paano natrato ang dating Pangulo. Alam nyo na
natin gusto na umigpit ng umigpit ang polisiya sa atin. Ang kailangan ngayon natin, kumbinsihin natin yung mga kababayan natin kung gusto ba natin talaga ng pagbabago. Gusto ba talaga natin ng pagbabago? Kung gusto natin talaga ng pagbabago, una, ipakita natin dito sa Europa. Hindi lang sa Netherlands. Kung nasaan man kayo galing, alam ko, may mga galing dito sa iba't ibang lugar. Ipaglalaban ko ang sadola ng mundo. Aking pag-ibig. Alright, yun ang rally po, dyan po, or gathering, gathering of people po dyan sa Frankfurt, Germany. And yun po, they showed support kay Tatay Digong po. They are not happy po with what happened to Tatay Digong. And karamihan sa kanila po dyan sa ang Filipino community, dyan po sa Germany. Hindi lang sa Germany, even dyan po sa, sabihin natin sa Netherlands, and even in Canada, no? Even in Canada, nagawa din sila similar gathering, no? To show support to Tatay Digong po. Sabi nga ni Senator Ruben Padilla, sabi niya, kalimutan na natin ang politiko. He don't deserve, Tatay Digong don't deserve this kind of treatment sa kanya po, no? Especially now, he is nandyan po under the custody of the ICC or criminal or International Criminal Court, and awaiting for his pre-trial po, no? Regarding itong allegations of EJK, crimes against humanity po, no? Humanity. And of course, I keep on giving updates regarding ang sitwasyon ni Tatay Digong. So far, masaya tayo dahil according to no less than ang daughter niya, si Vice President Inday Sara Duterte, okay naman ang salud niya po dyan po sa detention center ng ICC. And he keep on watching TV lang po, no? TV while inside his room, si Tatay Digong. Excuse me. And yun lang po, no? He missed ang mga Filipino food. And nandyan po si Inday Sara Duterte and ang team ng lawyer ni Tatay Digong po. They are doing everything now to ang mga strategies nila on how to counter itong allegations or case against Tatay Digong on crime against humanity. Now, we were also made to understand that si former secretary or executive secretary, si Salvador Magaldea, the other day, he was reported admitted sa hospital, and now his health is okay na po. And we were made to understand also that the wife ni ang nanay ni Inday Sara Duterte will be going to Netherlands also po. And most likely, she will be there in time for the birthday, 80th birthday of Tatay Digong next week, March 28. March 28. And of course, si Congressman Pulong Duterte will also be going, except that si youngest son ni Tatay Digong, si Baste, si Baste, who is the mayor of Davao now, incumbent mayor of Davao now, hindi makapunta si Mayor Baste dahil po nag-focus na siya po sa election, no? Ang partner ni Baste,
Mayor Baste is Tatay Digong. Tatay Digong is running for mayor, and ang vice mayor po si Mayor Baste. So, busy. According to Inday Sara Duterte, that si Baste might be visiting his father after the election na po. No? The one is very understandable. Is very understandable po. And talking about elections po, no? Talking about elections, yesterday, nagawa na naman ang alyansa para sa Bagong Pilipinas po, headed by incumbent the President, si Bongbong Marcos. Ang rally nila po dyan sa Cavite ba yun? No? And it was live, and nakita din natin po may mga tao, but I cannot say ang daming tao po, no? Because based on the video I was monitoring online yesterday po, they don't show the crowd kung paano malaki ang crowd ba o hindi po. But according to some critics, true or not, we don't know, but I'm basing this info sa mga social media posting po, na hindi daw masyadong marami ang sabihin natin ang crowd ni Bongbong Marcos or ang grupo ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan na po, that's the information that I got, but hindi ito confirm po, no? I'm not saying that kunti lang talaga ang participations ng mga or ang audience ni alyansa ng Bagong Pilipinas during their campaign rally po dyan sa Cavite. No? And nag-notice, I for one noticed that during the speech of President Bongbong Marcos, she did not mention the name of his elder sister po, no? Si Senator Amy Marcos during the speech. He mentioned all the 10 candidates, kasi mayroon silang 12 candidates, no? He mentioned all the 10 candidates, the names of all the 10 candidates, and of course, mentioned also, although hindi present si Kong Camille Villar, but he mentioned about or the name of Congresswoman Camille Villar. But ang kapatid niya, si Senator Amy Marcos, wala talaga po. So, what does it mean? Away na ba sila or what? We don't know. No? We don't know. I don't know. No? So, anyway, mayroon nag-interview kay Senator Amy Marcos, no? About asking her comment regarding the non-mentioning of her name during the rally. Ang kapatid niya po, no? Si Bongbong Marcos. At ito po ang sagot ni Senator Amy Marcos. But before I give you ang footage ni Amy Marcos, let me remind you that the other day, si Amy Marcos, or Senator Amy Marcos, who is the committee chairman of the Senate Committee for Foreign Affairs po, she already conducted or jumpstart na po ang first committee hearing niya regarding ang investigation whether Tatay Digong was legally arrested or surrendered or brought to the custody of the ICC. ICC. Yun lang po. Just a recap lang yan po. So anyway, nandito po ang statement ni Senator Amy Marcos. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. This is what Senator Amy Marcos has to say on the recent Cavite campaign rally of her party Alianza para sa Bagong Pilipinas. Both she and Congressman Camille Villar were absent from the event, but only Amy's name went unmentioned by her brother, President Bongbong Marcos. This marks the second time the senator has skipped an Alianza sortie. Marcos clarified that she does not go to campaign rallies unless she's in good terms with the local government. She also said she hasn't talked to her brother and is only able to hear from him through public appearances. Matagal na rin yung tiis ko Sa totoo lang, nahihirapan ako. Hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko. At maraming humaharang. Firm on her opinion, the committee chair on foreign relations
Relations is looking for international law experts to explain Duterte's arrest and maintains that it is never right to take a Filipino out of his own land. The rally came a day after she headed a committee hearing on the legality of ICC's warrant and its jurisdiction over the country. While claiming to be fine with her name being left out, Marcos said the focus of the people should be on Duterte's pending trial, as the sovereignty of the nation is at stake. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, tiisan na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutual, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyong to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. A second hearing is yet to be scheduled as Marcos and the Foreign Relations Committee deliberate on the issue. Okay, yun po ang reaction, ang answer ni Senator Amy Marcos tungkol sa issue na ang kapatid niya, si President Bongbong Marcos, did not mention her name. Did not mention her name during the Cavite rally po yesterday po. Yesterday. So, parang nagsabi si Senator Amy Marcos na it's not a big deal sa akin po. Ang importante ang what is happening sa Pilipinas po, no? What is happening sa Pilipinas. All right. Now, this time around, as what I mentioned earlier, na we'll be touching also on ang advices, ang komentaryo ni Ted Filon and DJ Shasha po, no? DJ Shasha. But before I'll give you this footage po, ang komentaryo, ang mensahe ni Ted Filon and DJ Shasha regarding ang political issues po dyan sa Pilipinas. I just want to remind ang mga followers natin po dito sa TikTok, The Real Talk with Nico, you are watching itong programa po, itong page ko po, no? And this is where you will be able to be informed or updated regarding ang mga political activities dyan sa Pilipinas and other Filipino stories or updates or informations away from the Philippines dito sa Malaysia or sa ibang nation po, especially related to mga overseas Filipino workers po. Yan ang purpose natin po, to make sure that they will be properly informed of what is happening po sa Pilipinas, sa political activities sa Pilipinas, especially now that we are on the way to the midterm election po, no? Midterm election that is scheduled on May 12 po. Alright, let's move on. Nandito po ang advice ni Ted Filon po, or ang commentary ni Ted Filon regarding ang what to do. Ano daw kailangan na gawin ang mga politicians, especially ang mga voters po regarding itong midterm election, and I totally agree with him. That's why listen carefully po, listen carefully to these statements or advices ba yun ni Ted Filon, or ang appeal ni Ted Filon. Nandito po, let's listen. I'll give you a full screen po, because I believe this is very important. Nandito po. Opo, mag-isip-isip po muna tayo ngayon sa ating pong mga ihahalal, lalo na itong mga maglilingkod raw ng 6 na taon. Diba? Katakot-takot ang napakaraming plastic dyan. Ano po, mga kapatid? Magmula sa lokal, hanggang sa national nga, yan ating ihahalal sa Mayo 12, ngayong taong ito. Ilang buwan na lamang, ilang araw na lang po iyan. 6 years din po ang term niya. 6 na taon din po iyan. Silang hong lahat ay gusto kong maglingkod sa inyo. Sila hong lahat ay gusto pong, sa inyo, magpasaya din po sa inyo. Okay? Sila pong lahat ay gusto pong, lahat na po ibibigay nila sa inyo. At silang lahat din po ngayon, o karamihan po sa kanila ngayon din, yung iba nga, umiiwas sa issue. Nakita ko ninyo tahimik sa issue, walang paninindigan. Bakit? Dahil gusto pong mamangka sa dalawang ilog. So, bakit mga hunya? Mag-ingat din kayo sa ganun, yung mga tahimik. Mag-ingat kayo Pero doon. sa bandang dulo ngayon, if you notice, lahat po ay puro
usapan dito. O diba? Ngayon pa lang po, sa impeachment pa lang, nakita ko ninyo. Parang pagka silang tumatawid sa ilang ulit ng tinin, 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 dahan-dahan sila. Kasi nga ayaw nilang ma-offend itong kabilang banda. Pero sa bandang dulo po, magkakanulo din yung mga yan. Diba? Ito lamang pong ating pong panawagan sa ating lahat. Although, hindi ko alam kung may effect pa po ito. Sabi nga na ibalik mo na papagod yan, Ted. Magmula noon yan ang pinapanawagan natin. Opo, mag-isip-isip po muna tayo ngayon sa ating pong mga ihahalal, lalo na itong mga maglilingkod raw ng 6 na taon. Diba? Katakot-takot ang napakaraming plastic dyan. Sa bandang dulo, mga kapatid, ano ho, baka magsisirin po tayo. Parang ngayon, di ba? Meron ka namang nagsisisihan na binoto mong senador. Well, ako hindi. Kasi hindi ko binoto yung mga yan. Diba? Okay lang po ako. Oo. Pero sigurado ko kayo, yung iba dyan, ganun din po siguro sinasabi talaga ito. Pero ipoboto nyo pa rin yan. Pag yan ang nag-re-elect, sigurado ako. Hindi lang sila sa tahimik dapat mag-ingat. Mag-ingat din sila dun sa ang tagal-tahimik kasi kung nagsalita ngayon dito sa issue to sumasakay. Mag-ingat kayo sa mga ganyan. Ha? Alam nyo na yan. Kilala nyo na yan. Sorry po, sa lahat sa inyo, ayan, nabuhay sila. Hindi, parang na hindi nyo na masabing nabudol kami. At least pag-iisipan nyo na ng maigi ang iboboto. Huwag ho kayong matakot, wag ho kayong mahiya, huwag kayong, di ba, magdalawang isip, kung iboboto mo sa pagkasenador, sinasabi, hindi mananalo, lalong hindi mananalo yung hindi mo iboboto. Hindi na baling bumoto ka sa isang kandidato na hindi nanalo o hindi mananalo, pero alam mo na itong taong ito ay totoo. At may sapat na talino at kakayahan para makapaglingkod talaga sa bayan doon sa kanya sinumpaan bilang isang senador. Di po ba? Hindi yung sasama ka na lamang kung sino yung yamado, kung sino yung nakikita mo magaling sumayaw sa TikTok, kung saan man, kung sino yung nakita mo talaga naman, ang ngiti sa inyo, ganun na lang kung kalalaman. Okay? O kaya ako naman ang ganda mo ng suot na t-shirt. O minsan ka lang natapunan ng sombrero. O diba? Yes. Huwag ko tayong mag-alangan, nakunin ang listahan ng mga botante at tignan po naman natin din kung sino-sino ang pepede ho dito deserve it. Kahit hindi nanalo yan, panalo ka. Dahil ang binoto mo sa iyong konsensya, sa iyong paninindigan bilang Pilipino, ay totoo na dapat maglingkod sa bayan. Sarili na ba po? Nagkamali sila noon, sinasabi nila nabudol sila. Ngayon, ako ang advice ko sa kanila. Huwag kayong magpapadala sa mga nambubudol ngayon na mga senador na sinasabi, kaalyado nyo daw. Kasi merong mga ginagamit itong ICC issue para iboto nyo sila o yung mga kamag-anak nila. The government you elect is the government you deserve. Di ba kasi ngayon, kung nagpapangaya kayo, sino ba ang responsable dito? Di ba kayo? Kayo po yung bahagi ng 31 million. Di po ba? So ngayon, ang iba nagsisisi, yung nga po, nasa bandang huli ang pagsisisi. Kaya po nung ating sinasabi dati, nung panahon po ng halalan, 6 years yan. Kaya dapat talaga mag-isip tayo ng mabuti, malalim, mag-aanalisa. Hindi tayo madadala sa kung ano-ano pong mga, di ba, pangbubuyo na ikay sumama doon sa pulutong ng mga nag-endorse sa mga kandidato na hindi mo pinag-aaralang mabuti. Di po ba? Nung panahon ng halalan, kayo ang nagkaisa. Ngayon, ito na ang nangyayari. Nagsisisi kayo, nagmumurahan kayo, nag-aaway-aaway kayo. Pero kayo yan eh. Dinamin niyo pa kami. Nadamay ko yung hindi po sumama doon sa mob. Di po ba? So ngayon, sisihan po kayo. Kaya at the end of the day po, lagi natin pinapanawagan yan. Malapit-lapit na po ang 2028. Doon maghahalalan tayo ulit. O sige, padala na naman kayo doon. Di ba sa dami ho ng kung ano-anong mga patalastas, mga trolls, nang hindi tayo nag-iisip ng mabuti at malaliman. Ako, iba ang binoto ko. Kaya ngayon, sa nangyayari nito, sinasabi ko sa sarili ko, well, at least ako, sa konsensya ko, okay ako kasi hindi ako kasama sa mga nagkamali.
Okay, thank you very much, Ted Filon and DJ Shasha for the advice or reminder sa mga voters natin po, sa mga politician natin po, especially that we are now moving forward to May 12 midterm election po, no? If I were to use the word of Ted Filon, plastic, maraming plastic niyan mga politicians. So we have to be careful po, be careful and make sure that only deserving candidates will be, we will put them dyan po sa mga posisyon sa Senado po. Hindi lang sa Senado, sa Kongreso, sa local positions, other local positions like governor, vice mayor, governor, vice mayor, mga konsehal po sa Pilipinas. Remember po, ang mga Senado, 6 years lang po. 6 years ang term nila. Ang mga other local positions, 3 terms lang po. 3 terms and then we have to replace them or vote again kung nagustuhan natin ang performance nila po. So, nakita natin na for the past several elections, karamihan ng mga karamihan ng mga voters natin po were influenced by itong mga sayaw-sayaw nila, ang mga gimmick nila, magbigay ng mga t-shirts, ng mga sombrero, or any other things. And ngayon po, nakita natin po na hindi lang mga material things but also financial things po that they are giving to the voters, to lure or to get the support from the voters. Yun po. Kaya nga, I keep on telling, tayo mga voters po, we have to lend our ears sa mga politicians or mga candidates so that we will be able to know sino talaga sila po and whether they are serious, sincere in sabihin natin itong commonly word use, ito nandito ako para sa inyo. I will look after ang interest ninyo. I will look after ang welfare and interest of all Filipinos and I will make sure that ang nasyon ng Pilipinas will progress po. Yun, karamihan they will be saying that thing. And do not forget also, sabi ni Ted Filon and si DJ Shasha, na beware po itong some candidates who will be using itong ICC issue po, ICC issue po to gain or get the support from the voters po, sa mga voters. So yun po. Thank you very much, Ted Filon, ang idol ko po dito po sa profession namin sa media. Anyway, I will share with you another footage of Ted Filon regarding itong issue, ang arrest ni Tatay Digong. Would you like to hear? And if you're keen, then let me share with you. I would like to share this footage of Ted Filon dahil po so you will have an idea, a picture, ano talaga nangyari po dyan po sa issue ng arrest of Tatay Digong. Tatay Digong. Okay, saan na yan? Let's see. 356 po. Nandito po. Let's listen to this. In the Senate, ito po ang mga kontensyon, ito pong kung may question nga, dito po sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulong Duterte na siya dumating galing sa Hong Kong, diyan po sa NAIA. So, una, higit sa lahat po muna, atin pong dapat nagalangin ang karapatan dito ng Senado. Yan po ay bahagi po ng kanila pong trabaho, itong kanila pong mga pagsisiyasat na ito. Kaya kahapon din, kung napansin po natin, hindi ho ba't makakasalungat ang mga opinion ng mga abogado. Abogado po si Senador Adam Peter Cayetano. Abogado po si Secretary Boying Remulla. Abogado rin po mga kapatid, itong kanilang inimbitahan dyan na resource person na sinasabi natin na sa kanya pong opinion na dapat idinaan muna ito sa local court para sabihin na meron kami inaaresto. Kaya atin na ipaliwanag na dati, di ba? So, bawat isang abogado, iba-iba ng opinion. Kaya yan pong ating una pa lang po sinasabi na nung mangyari na po yan pong pag-aresto at paglipad doon sa dahig, ngayon ang lahat
usaping legal na. Tama? Isa nga sa mga nabanggit kahapon sa hearing, no? Mamaya tanongin natin ito kay Attorney Yusek, Mayor Castro na isa ring abogado bukod sa pagiging palace press officer, yung red diffusion tsaka red notice. Di ba napag-usapan kahapon? Ano ba meron kayo? Sabi ni Senator Amy. Di ba red diffusion lang? O red notice, magkaiba yun? Ganun. Tapos may mga videos na na-play din kahapon. Oo. Pero sabi din po ni Senator Bongo, too late the hero. Too late the hero. Sabi din po ni Ma'am VP Saras kahapon, ang ika din niya, ano pa daw ho ngayon. Alam nyo, sa puntong yan, palagay ko naman dapat din po natin, kumbaga, tangkilikin yung pahayag ng Vice Presidente sa mahinahon na kanyang pamamaraan sa pagpapahayag kahapon, diba, na useless na. Diba, ano man ang wala na, ba't ako magagalit? Nandidiyan na yan. I mean, you know, Let's all move on, ganun pa siya. Diba, diba? Isipin mo anong gagawin natin ngayon para mapauwi nga daw ng Pilipinas ang dating Pangulo. Oo, kasi nga ang pagpata ngayon o sa legal ay nandoon na, mga kapatid, sa dahil sa ICC. Pero meron pa rin pong ongoing ngayon na mga usaping legal dito po sa Supreme Court, doon nga po sa mga habeas corpus petition na pending pa rin. Pero yun, ang sitwasyon, nandun na po ngayon sa dahig ang dating Pangulo at sa pag-countdown po natin, 9 days na po ito. Magmula nung Marso, 12 ba ito o Marso 11? 11, March 11. Ito, set dito sa ating countdown. So March 11, ilang araw na yan hanggang sa mga oras na ito. Okay, so ngayon mga kapatid, atin lang pong kakausapin ang Palace Press Officer po sa ilang pang importanteng issue para din po sa paglilinaw sa mga usaping ito. Alam po namin na sa ngayon, kaya po ng ating na pag-usapan din kahapon, baby girl, di ba? Dito po sa ating pagtalakay sa usapin po ng paglaganap ng fake news. When you talk about the truth, it is very subjective. The truth, kumbaga, Depends kung sino makakarinig. Opo. Minsan the truth na, ayaw mo pa rin pakinggan. Dahil nga may bias ka. Parang pag sinasabi mo sa akin na, baby girl, you're so pretty, minsan ayaw ko pakinggan. Bakit? Wala lang, pagod ko, ayoko eh. Minsan ganyan lang mga ano nila. Ganyan ang kanilang mga argumento. Ayoko, kahit yan pa ang truth mo, ayoko pakinggan yan. Di ba, may mga ganyan. Alright, yan po si Ted Filon. Regarding ang issue, si Ted Filon saka si DJ Shasha sa programa nila po just recently, and yan po ang issue ni Tatay Digong po. He was arrested or he was kidnapped. He was brought to the custody of ICC. And towards the end, itong footage ko po, I just shared with you a few seconds ago po. They mentioned about social media po, no? Social media. Siguro po, pwede naman na I will share with you itong footage or mga comments ni Ted Filon at saka si DJ Shasha regarding itong social media issue po sa mga bloggers. Ang fake news po issue, ang fake news issue po which the TRICOM conducted another hearing po. Second hearing ba yan niya? I think it's the second hearing, and some bloggers were invited po, no? And invited to share some ideas regarding itong issue na fake news po sa Pilipinas. Yes, I do agree na hindi dapat i-feed ang Filipinos, no? Ang fake news, because it will do a lot of harm sa mga Filipinos, as well as it will destroy our country in many aspects. In many aspects po. So, but anyway, nandito po, when we talk about social media, fake news po, nandito din ang comment ni Ted Filon at saka ni DJ Shasha. Let's listen to this. Hold on, Let's listen to Hindi this. na po dapat binabaluktot. Pero sa ngayon po kasi nga, ito malaki ding debate, di ba? How do you regulate social media? Kasama rin yan sa pinag-uusapan ng palasyo. Ang social media po, social media, hindi ito mainstream media. Ang mainstream media, mayroong government regulation kahit na may press freedom. Mga kapatid, opo, government regulation, lalo na
yung media na gumagamit po ng mga bagay na pag-aari ng Estado. Yung mga pahayagan, basically po, walang government regulation dyan, maliban na lang po sa mga taxes, tsaka sa mga permits, no? Pero kaya po sa broadcast, may regulasyon talaga. Dahil nga gumagamit ka ng owned by the state na kung tawagin nga po ay frequency. Sa social media, ang argumento ng iba dyan ay sinasabi na ang social media ay hindi naman media per se. Diba? YouTube, Facebook na ganyan, gumagamit sila ng internet. Internet, World Wide Web, ang tawag baga doon. WWW. Oo. Itong World Wide Web na ito, na sino ba ang may-ari nito? Oo. Sino ba may may-ari ng www? Hindi ko rin alam. Oo. Tanong natin kay Google mamaya. Sino ba? Okay. So, meron kang internet connection, makakapagbigay ka ng anumang informasyon o anumang mga bagay-bagay dyan na mga palabas mo. Pero sinasabi nila, dahil sa hindi naman ito pag-aari ng sinumang estado sa buong mundo, hindi mo maaaring samihan itong operator ng YouTube na pagbawalan mo yan kasi mali ang ginagawa niyan. Hindi. Sabi nga ni Idol Lord, para daw itong sasakyan, diba, na kung ikay gumagamit ng Toyota, kung ano mang sasakyan. Good morning sa mga taga-Toyota Otis. Under yan ang Toyota Open Group. Isa yan sila. Diba, so kung gumagamit ka ng ganung punguri na sasakyan, tapos yung sasakyan na ginagamit mo, nakabangga, hindi mo daw maaari sisigan yung Toyota. Tama, may point. Yung mismo na kumpanya ng manufacturer nito. Ganun pong analysis ng iba dito. Pero yun nga, mga kapatid, sa ngayon, sa Aterba itong naglipa na ako na kung ano-ano minsan mag-visit ka, minsan maiinis ka. Pero ano po magagawa natin diyan? Hindi tumulong tayo sa pagtatama ng mga mali. Pwede natin gawin yan, pero hindi full-time. Oo. At saka kahit gawin mo yan, Diba? minsan yung Okay. fact check itself, hindi pa rin pinakikinggan. Alright, yan po ang issue tungkol sa social media, mga fake news, sa mga vloggers po, no? And yon ang komentaryo ni Ted Filon at saka ni DJ Shasha. Sa'yo po, sa inyo po, how do you look at it? How do you look at it? So if you think may mga comments kayo po, don't forget, just send it to me po dito sa comment section po and I will see. We will bring the topic again sa next episode ko po if it is necessary. Alright. Now, I received a request ba ito? request na they want to hear ano daw ang mensahe ng ICC po tungkol sa issue ni Duterte. He was sent to Malacanang to ICC po. Yesterday, I played that thing, ang mensahe ng ICC, Iglesia ni Cristo po, no? Siguro itong tao, group of them, no? Itong individuals who are requesting if I still have the footage, they want to hear from dito po sa programa Nick Talk, The Real Talk with Nico po, ang mensahe ng official nila po, ng ICC po, tungkol sa issue. Let's see kung mayroon pa ba tayo dito. Sana mayroon pa tayo dito po yung mensahe. Okay, nandito po. Let's listen. Itong request sa atin ngayon. Hold on, Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalim. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya.
Ang sagalang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun. Okay, well, thank you very much. Yan po ang posisyon ng INC, Iglesia ni Cristo po, tungkol sa issue ni Tatay Digong, sending him sa custodiya ng International Criminal Court. So, I hope I managed to please you already po, no? Itong request sa atin. Now, this time around, ang last topic natin po, let's go to local issues po dyan sa Zamboanga. Dyan sa Zamboanga. Good news po ito para sa mga tao sa Zamboanga, mga Zamboangueños, no? Marinig kayo po na darating na, or it will be will it be a reality ang aspirations ng Zamboanga City, ang mga tao sa Zamboanga City, to have a new international airport. Ano ba ito? Tuloy na ba ito o hindi? Or it's another gimmick? But anyway, let me share you itong announcement made by the newly appointed Transport Secretary, si Vince Dizon po, who was there yesterday sa Zamboanga, and they have this ceremony po, no? Ng mga land titles po, no? Ceremony sa mga land titles, yung para sa Zamboanga new Zamboanga International Airport. Okay? Now, let's listen to this. Interview po dyan sa Zamboanga kay Transport Secretary, si Vince Dizon. Nandito po. Let's listen to this. Good morning, sir. Please tell us, please turn over today. Ano po ito, It's a very important milestone. This turnover of land titles for the new Zamboanga Airport. Alam niyo po, for the longest time, panaginip po ng mga taga-Zamboanga yung bagong airport na ito. No, but it will be during the time of Mayor John and Kong Manix, Majority Leader Manix. I think this will finally happen. It was just a pipe dream before. Yes, Kong, Mayor, no? Kaya natin, it will not happen because of the challenges of acquiring land. But now, we are happy to report that on behalf of Mayor and Majority Leader, we are already at 70%. So, konting-konti na lang. And I was just informed by the planning officers of the city that the remaining 30% is almost done. Now, there are just a few for expropriation, but the majority of the remaining 30%, magbabayad na lang tayo ng full payment. So, we committed today to Mayor and to Kong that we will download the necessary funds so that the city can already make the final payments, the full payments to the landowners, so that maybe in a few months, we can already have another turnover and we will be almost there. And originally, the timeline was for construction was 2027. But with this development, we think we can complete the land acquisition this year, 2025, and we can start construction in 2026, 1 year ahead of schedule. How many titles? 393 titles. 393 titles were turned over today. Total. So today, yan po yung 76 were turned over today. So yung balance 30% na yan. So we will try to get all the land this year so that next year we will ground this with hopefully the new leadership here
in Zamboanga City, and I'm sure the groundbreaking we will invite the President himself and the Speaker of the House to groundbreak here next year, 1 year ahead of schedule. How much in cost for the 398 titles? I will find out. Magkano yung DJ, magkano yung estimate natin for the 393 for the land? Yung 3.5 billion pesos. So you can imagine, no? 3.5 billion pesos ang naibalik natin from the national government to our citizens of Zamboanga, and at the same time, we will be able to build a new airport. So talagang win-win for the national government and the city of Zamboanga. Sir, nabanggit ko po magpapagawa kayo ng pondo, sir. Magkano po yung ibabagan ninyo? Ang remainder I think is about 500 million, pero baka kung idadagdag pa natin yung mga taxes na everything, baka abutin pa ng additional 1 billion ang ibababa natin. Kailan natin i-expect yan, sir, mababa ang pondo? Ang gusto natin lahat, matapos na lahat this year. This year. But again, I cannot overemphasize, we cannot do this, the national government, the DOTR, cannot do this without the help of the local government. That's why we're so thankful to Mayor John and to Kong and Majority Leader Manix for all their help. Sila talaga nagtulak nito. Sir, sa Okay, yan po ang very, 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 very good news para sa mga vivientes dyan po sa Zamboanga City. Bonito el noticia que recibió ustedes con Transport Minister, Secretary, si Vince Dizon po, na porsigia po el construction del new Zamboanga International Airport po, no? And ese proyecto ya dure este po, and hasta ahora no hay pa realizar el proyecto. Ojalá po el pronouncement ni Secretary Vince Dizon na prinsipya sila, el pagaya sila con el mga landowners, no? Afectados sa tabla el construction del International Airport po, ali parte na Mercedes, el will pave the way, will pave the way to the realization of the new Zamboanga City International Airport po. So, buen noticia para sa mga Zamboangueños po, no? Mga vivientes de Zamboanga. And tablagani si Secretary Vince Dizon na hindi lang habla kita el efforts di ila alina Oficina del Transportation, Department of Transportation, alina Pilipinas, sino ya que reality por causa la grande también ayuda ya hace ora mga efforts ya hace el congresista and also now the majority leader dyan sa Kongreso po sa Pilipinas, si Menix Dalipe. And Menix Dalipe, who is now graduated, graduale na Kongreso po, ele el kandidato para mayor alina Zamboanga come May 12, midterm election. Midterm election. And of course, ang hermano de Suyo, si John Dalipe, who is the incumbent mayor of Zamboanga City, will be paving the way to his elder brother, si Menix, and he will move, ito si John Dalipe, will now move up dyan sa Kongreso po. So he will be standing as a candidate for District 2 Congressman come May 12, no? May 12. So, ansina po, sitwasyon na Zamboanga City regarding, sita conversa kita acerca el Zamboanga International Airport. Ojalá po el materialize Zamboanga International Airport, and como tabla si Secretary Dizon, ahead of schedule na sila po, 1 year. Dapat pa sa 27 mag-start, no? El schedule nila, but with the updates ang mga developments ngayon, now baka pwede sila principal construction by next year.
ng airport dyan po sa Zamboanga City. But anyway, uwi también kita el reaction ni Manix Dalipe, Congressman Manix Dalipe, and currently the majority leader dyan po sa Kongreso, si Manix Dalipe and el su hermano, the incumbent mayor sa Zamboanga City, si John Dalipe. Nandito po comments ng dalawang Dalipe. Nandito po. Let's listen to this. Hold on, ha? Hold on. Saan na yun? Okay, nandito. Alright. May kita audio. Hold on. May audio. Hold on, ha? Dito po. Yes, we're very happy, no? And with the presence of the new Secretary of Transportation here in Zamboanga City gives us hope. At alam naman ng lahat, pag si Vince Dizon or Secretary Vince Dizon nandyan, he will make things happen. So kaya excited talaga kami with the new Secretary of Transportation. Kasi ako, I've been in Congress for 3 terms now, and wherever the good secretary is assigned, napapabilis niya, mas maganda yung resulta ng mga kailangan tapusin. So with this assumption as the new Secretary of Transportation, no doubt maumpisa natin yung pag-construct ng new Zamboanga International Airport. So our dreams will come through by next year. And of course, this year, after mabili lahat ng lupa, this year, in 2025, next year, sabi nga ni Secretary, groundbreak na tayo. Next year, for the new Zamboanga International Airport. Okay, Mayor Chan, how about you? Your reaction? Yes, pinalagay kita dari kita Miles de Gracias ng Liaton, DOTR Secretary, Vince Dizon, and ng Liaton Majority Leader, and kasuporta ka dun este proyekto. So, este el game changer for Zamboanga no, and transferida del airport. So, the city government of Zamboanga is working double time, overtime para pwede kumpran po itong mga lote at kinaliaton new Zamboanga International Airport. Thank you. Okay, yan po ang dalawang Dalipe, ang reaction, comments nila regarding itong pronouncement ni Transport Secretary Vince Dizon, ang realization, ang updates regarding the new Zamboanga International Airport. Maganda po. That's a good news para sa Zamboanga. Okay, talking about projects po, development projects dyan po sa Zamboanga City. Nag-refute din po ang congressman sa District 1 who is now a candidate for the post of mayor of Zamboanga City, si Congressman Kimer Olaso. Kimer Olaso po. Ibig sabihin, ito si Dalipe, Manix Dalipe, and si Congressman of District 1, si Kimer Olaso, bagbakan sila dyan po for the post of mayor sa Zamboanga City come May 12 po sa midterm election. And let's listen. Ang statement din recently of Congressman for District 1, Kimer Olaso. Nandito po. Redo project si Kimer Olaso, so Miras Teres Tahiel, Park to Market Road. Dalam magita DPWH specs. So takikanato na oral datong Congressman del Distrito no Kaiser Olaso. Case, napiling ko niyo si Kuya, si kinato Congressman, continuan ko trabaho ni Kuya. Asin to trabaho mo namin. From single lane kasi kita two lane. So pwede ba case? Si, dapat kita continuan mo na siya sila mga proyekto. Ay pagkas importante ka stake ko dato mga siyempre sa Diani Barangay La Paz. Ganda lang nalapas ng Otro Barangay naman del Distrito 1, Asin to Alcina. Nagkiwento ba nato ng kongresista del Distrito 2, Kap Jerry Totong Perez Kap, namiyato kanino dato from single lane kasi kita two lane and DPWH specs, no? So, kung pa daw ka? Ben bonito kayo kong kay tamira kita el makamino na yung tela kaya do tulen siya kung may gola highway ya. Asina tami kita sa na distrito 2. Basta kina to mayor yung mga congressman tamen
Kaya siya itagal farm to market road para yung mga maintain natin mga farmers natin, di ba nila mga produkto. So thank you so much, Jerry Toton Perez. Kay Sir Olaso, Kap Jerry Toton Perez, el daton mga congressman na kinasyonan de Zamboanga. Pabor gayon, dali kanila dyan sa sirpi para keda bonito siyudad de Zamboanga. Thank you and God bless you. I love you! Okay, yun po. Yun po ang grupo ni Kimero Lasso and ang grupo din ni Menex Dalipe, Kong Menex Dalipe. So, siguro hanggang dito na lang po ang programa natin for March 23 po, Sunday ngayon. And I hope everything is running smoothly sa inyo, mga Kristiyano, Roman Catholic believers. Don't forget your religious obligation today. And let's also work together with our Muslim brothers and sisters to help them make this Ramadan na puasa a very solemn one para sa kanila po. They still have another few more days po, 1 week, more than 1 week pa po ang puasa nila po for 30 days. And let's help them, let's cooperate with them para maganda din po ang observance nila ng Ramadan Hari Raya in preparation for Hari Raya Eid al-Fitr po, no? If the date of Hari Raya Eid al-Fitr will be announced officially later on, hopefully by next week ito po. Ang mga Kristiyano din still doing, or we are still observing the fasting month, ang Lenten season, and siguro second week pa po we are going to have our Holy Week, no? In other words, ang fasting month ng mga Kristiyano is for 40 days and will end middle of April po. So with this, hanggang dito na lang po si Nico, and I hope maski paano I managed to help and give you the news that you deserve. And naka-entertain din ako po sa inyo this very beautiful Sunday morning. Once again, Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all. I love you, and pray for the Philippines and pray for the entire Filipino communities. Bye, and see you tomorrow.